Dito sa Papadudu Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Ang labis na pagkamuhi na nararamdaman ng isang tao ay pwedeng magdulot ng kapahamakan sa iba. Hindi man ikaw ang mapahamak, pwedeng mga taong mahalaga sa iyo ang mapagbuntunan ng galit ng taong namumuhi sa iyo. Dear Kaistorya, kapag nakadarama tayo ng matinding galit sa isang tao, pwede tayo makagawa ng bagay na hindi natin masyadong napag-iisipan. At sa huli, magsisisi na lang tayo sa kung anumang kasalanan ang nagawa natin dahil sa matinding puot na ating nadarama. Isang mapagpalang araw sa inyo at sa mga nakikinig ngayon. Sana ay nasa mabuti kayong lagay at kalusugan sa oras na matanggap nyo itong sulat ko. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Jerlan. 34 years old at kasalukuyang nagtatrabaho sa isang construction site dito sa Caloocan. Meron po akong live-in partner noon na Tina ang pangalan. Sa Dumaguete pa ako nakatira nang makilala ko siya at maging girlfriend. Pareho na kami nagsosolo sa buhay kaya nagdesisyon kami na magsama na rin sa iisang bahay. Umi-extra pa lang ako noon sa pagiging karpintero sa lugar namin at siya naman ay manikurista. Mahigit 1 taon na kaming nagsasama noon nang yayain ako ng isang pinsan ko na magtrabaho sa Maynila. Kailangan daw kasi ng mga worker sa isang construction site na pagtatrabahuhan niya at isa ako sa mga naisip niyang irekomenda. At dahil maliit lang ang kinikita ko sa pa-extra ko na pagkakarpintero sa lugar namin, nagdesisyon ako na tanggapin ang alok na trabaho ng pinsan ko. Nung una, ayaw akong payagan ng partner kong si Tina dahil natatakot daw siya na baka magkaroon lang ako ng ibang babae doon. Kaya naman niyaya ko na lang siya na sumama sa akin. Ano namang gagawin ko doon? Tanong ni Tina habang tinutulungan ako mag-impake ng mga gamit ko. Pwede ka rin naman magtrabaho doon bilang manikurista. O kaya pwede ka rin makahanap ng iba pang trabaho doon na mas malaki ang kikitain. Para magkasama na rin tayong dalawa, di ba? Suggestion ko. Ayoko, turan niya. O bakit ayaw mo? Akala ko ba gusto mo na magkasama tayong dalawa? Pwede namang hindi ako sumama doon sa boarding house ng pinsan ko para tayong dalawa na lang ang mangungupahan sa Maynila. Nagtatakang wika ko. Pero mahal ang mga bahay na paupahan doon sa Maynila, Jerlan. Ang alam ko mahirap nang makakita ng paupahan doon na nasa 5,000 ang buwan ng bayad. Hindi kagaya dito sa tinitirhan natin ngayon, 2,500 lang monthly. Pero maayos at medyo malaki na rin para sa ating dalawa. Kaya kung sasama man ako sa Maynila, sigurado na magiging mas magastos lang tayo dun. Kaya siguro mas okay talaga na dumito na lang ako. Wika naman niya. Ibig sabihin okay na sa'yo na magtrabaho ako sa Maynila. Tanong ko. Wala naman akong ibang choice kasi, di ba tinanggap mo ng trabaho na yon? Basta, huwag ka lang mambababae doon ha. Tsaka tutuparin mo yung sinabi mo sa akin na pakakasalan mo ako pagbalik mo. Pagbalik mo dito sa Dumaguete. Wika niya. Siyempre naman, Tina. Ikaw lang ang mahal ko, kaya babalik talaga ako dito para pakasalan ka. Hindi ko sisirain yung tiwala na ipapabaon mo sa akin. Pangako ko sa kanya. Natuloy na nga ang pagsama ko sa pinsan ko na magtrabaho sa Maynila. At dahil marami kaming nakatira sa isang boarding house noon, malaki rin kahit paano ang natipid ko sa mga gastusin. Yun nga lang hindi talaga biro ang trabaho sa construction site. Nag-all around kasi ako para hindi mabakante ang oras ko sa pagtatrabaho. Kaya kain at tulog na lang talaga ang pinakaginagawa ko sa boarding house namin. Hindi na rin ako masyadong nakakatawag noon kay Tina sa Dumaguete. Pero bago naman ako matulog at pagkagising ko ay palagi ko siyang tinitext para maramdaman niya ang presensya ko bilang partner niya kahit paano.
Hindi rin po pala biro ang LDR na sitwasyon sa isang relasyon. Kasi marami ang pwedeng mangyari na hindi mo inaasahan. Pagkatapos kasi ng project na trinabaho namin ang pinsan ko sa construction site, ay nasundan ulit kaagad iyon ng isa pang project na hindi ko pinalampas pa. Sayang naman kasi kung ilang buwan lang ang pagtatrabaho ko sa Maynila. Tapos uuwi kaagad ako sa amin. Dala ang konting naipon ko. Kaya naman nagdire-diretso talaga ako ng trabaho doon. Akala ko naiintindihan ni Tina na para sa future namin ang ginagawa ko. Pero hindi pala. Kahit palagi akong pagod sa trabaho, palagi pa rin akong gumagawa ng paraan para magkausap kaming dalawa. Kaya lang madalas ay hindi na niya nasasagot pa ang mga text o tawag ko. Minsan ay tatawag lang siya para humingi ng pera na pambayad sa inuupahan naming bahay sa Dumaguete. Pambayad na rin sa tubig, kuryente at iba pang gastusin. Pero madalas talaga ay hindi ko na siya nakakausap pa kapag wala siyang hinihingi sa akin. Hanggang sa may nakarating sa akin na balita na may sinasama raw na ibang lalaki si Tina sa bahay namin. Noong una, syempre hindi ako naniwala dahil alam ko na hindi ako magagawang lokohin ng partner ko. Hanggang sa magdesisyon ako na sorpresahin siya at bigla akong umuwi ng Dumaguete. Pero bago pa ako makauwi sa bahay namin, nadaanan ko na si Tina sa may labas ng bahay ng isang kumpare ko na kasama ang ilang lalaki doon at nakikipag-inuman siya ng alak. Ang masama lang doon, nakita ko si Tina na nakakandong sa mismong kumpare ko na si Francis. Kaagad ko namang nasuntok si Francis noon kasunod ang paghila ko kay Tina pa uwi sa bahay namin. At doon niya inamin sa akin na totoo nga na may relasyon na sila ni Francis. Bakit, Tina? Ano bang nagawa ko para ipagpalit mo ako sa kanya? Saan ako nagkulang sa'yo at sa relasyon nating dalawa? Binigay ko naman ang lahat ng kailangan mo, di ba? Bakit kailangan na ipagpalit mo ako sa iba? Galit na tanong ko. Dahil hindi na nga kita mahal. Ikaw kasi, umalis-alis ka pa dito sa Dumaguete. Sinabi ko naman sa'yo na ayokong naiiwan ako dito, di ba? Kasi mabilis akong malungkot. At sa mga oras na malungkot ako, si Francis ang palaging nandyan para pasayahin ako. Tugon niya. Pasayahin o paligayahin sa kama? May kirot sa dibdib ko na tanong ko. Ganun na rin yon, Jerlan. Kung ano man ang tumatakbo dyan, ngayon sa isip mo, yun na yon. Hindi ko na kailangang ipaliwanag kung saan at tuwing kailan namin ginagawa mga bagay na yon na nakakapagpaligaya sa akin. Basta ito lang ang masasabi ko. Kay Francis ko lang naramdaman ang kaligayahan na hindi mo na iparamdam sa akin. Siya ang kailangan ko sa buhay ko, kaya iiwanan na kita. Diretsyong sagot niya. Tina, please, huwag mo naman gawin sa akin to. Sobrang mahal kita at hindi ko kaya na mawala ka sa akin. Hindi ko kakayanin na mabuhay nang wala ka. Huwag mo kong iwanan. Please, kaya kong kalimutan ang lahat ng ginawa mo. Hindi na ako aalis dito sa Dumaguete. Basta huwag ka lang makipaghiwalay sa akin. Pagmamakaawa ko sa kanya. Pero ayoko na nga sa'yo, Jerlan. Mahirap bang tintin yun? Hayaan mo na ako kay Francis. Dahil sa kanya na ako masaya. Wika niya. Pero paano naman ako? Hindi ba magpapakasal pa tayo? Kung gusto mo, pakakasalan na kita bukas na bukas din. Giit ko pa. Ang kulit mo naman eh. Wala nang dahilan para magpakasal pa tayo dahil ayoko na nga sa'yo. Mag-iimpake na ako, taalis na ako sa bahay na to, Jerlan. Magkanya-kanya na lang tayo para wala nang gulo pa. I'm sorry, pero ayoko na talaga sa'yo. Pagmamatigas niya.
Kahit alam kong mukha na akong kaawa-awa, hindi ko agad tinigilan ang pagmamakaawa kay Tina na huwag akong hiwalayan. Sobrang mahal ko talaga siya ka-istorya at kakayanin kong lunukin ang pride ko bilang lalaki at kalimutan ang lahat ng kasalanan niya. Basta magkabalikan lamang kaming dalawa. Inalo ko pa ulit siya na magpakasal na kami kagaya ng orihinal na plano namin. Sinabi ko sa kanya na may sapat na akong pera para sa pagpapakasal naming dalawa. Nagagawin ko na ang lahat ng gusto niya at hindi na ako aalis pa sa Dumaguete. Basta huwag lamang siyang mawala sa akin. Huwag lamang niya akong ipagpalit sa iba. Si Tina na kasi ang pangarap kong makasama habang buhay at gusto ko nang maging ina ng magiging anak ko. Pero hindi na iyon nangyari pa dahil kahit anong pakiusap ko, nakipaghiwalay pa rin siya sa akin at iniwan pa rin ako. Hindi ko na siya sinundan pa noon at nalaman ko na lang mula sa ibang kapitbahay namin na sumama na pala siya kay Francis pauwi sa Pangasinan kung saan talaga ito nakatira. Sobrang sakit ng pangyayari na yon para sa akin. Dahil bukod sa paglayo ko para makapagtrabaho at makaipon ng pampakasal namin, wala na akong ibang naisip na dahilan para hindi ako piliin ni Tina. Napakarami na kasi naming planong dalawa. Yun pala, hindi na ako kasama sa mga plano niya. Pagkatapos ng ilang araw kong pagmumukmok sa bahay at walang tigil na pagte-text kay Tina para balikan niya ako, nagdesisyon na akong itigil na ang kabaliwan ko sa kanya. Kaya naman sinimulan ko na siyang kalimutan at hindi ko na rin hinabol pa ang mga perang naipadala ko sa kanya noon. At bilang parte ng pagmumove on ko, umalis ako ng Dumaguete at bumalik ako ng Maynila para doon ay muling magtrabaho at mamuhay. Gusto kong lumayo sa mga tao at lugar na nakakapagpaalala sa akin ng naging relasyon namin ni Tina. At sa tingin ko naman ay nagawa ko yon. Lalo na nang simulan kong ituon ang oras ko sa trabaho. Hanggang isang araw, may nakita akong isang babae na sinasaktan ng kasama niyang lalaki. At hindi na ako nagdalawang isip pa na tulungan ang babae na yon. Tama na, tigilan mo ng asawa ko. Pag-awat sa akin ng babae nang masunto ko ang lalaking nananakit sa kanya. Natumba naman kaagad ang lalaki. Ano? Lalaban ka pa? Halika dito, hindi kita uurungan. Paghahamon ko. Tandaan mo tong tarantado ka. May araw ka rin sa akin. At ikaw, Ann, hindi pa ako tapos sa'yo. Malilintikan ka talaga sa akin kapag hindi ka pa umuwi sa bahay natin. Sigaw ng lalaki bago umalis sa harapan namin. Ayos ka lang, misis? Baling ko sa babae. Oo. Salamat sa'yo. Tugon naman niya. Alam mo, kahit asawa mo siya, hindi mo dapat hinahayaan na saktan ka niya ng ganyan. Tao ka, tapos babae ka pa. Huwag mong hayaan na gawin niyang punching bag at basahan niyang katawan mo. Hindi naman sa nakikialam ako sa buhay mo pero kung ako sa'yo, hiwalayin mo na talaga yung gago na yon. Payo ko sa kanya. Mahal ko si Dante at hindi ko siya kayang iwanan ng basta ganun na lang. Naiiyak namang wika niya. Bago mo mahalin ang isang tao, dapat matuto ka munang mahalin ang sarili mo. Dahil hindi ka nila pahahalagahan ng tama at totoo kung hinahayaan mo sila nasaktan ka ng paulit-ulit. Ako nga pala si Jerlan. Anang pangalan mo, di ba? Yun kasi ang narinig ko na tinawag sa'yo ng asawa mo. Tanong ko. Oo, tama ka. Tugon niya. Mabuti na lang talaga at dito ko naisipan na dumaan kasi kung hindi, baka kung ano pang nagawa sa'yo ng lalaki na yon. Saan ka pala pupunta? Ihahatid na kita. Kahit hanggang sa may sakayan man lang kasi baka balikan ka pa ng lalaki na yon. Ako na magdadala nitong bag mo. Wika ko. Kay istorya, awang-awa talaga ako nun kay Ann
Dahil ang dami niyang pasa sa braso at meron din sa kanyang magkabilang pisngi. Mabuti na lang talaga at nakita ko siya. Dahil baka kung ano pa ang nagawa sa kanya ni Dante kung hindi ka agad ako nakalapit sa kanila. Ang nakakatuwa lang noon, sa parehong jeep pala kami sasakay kaya nagawa ko siyang ihatid hanggang sa bahay ng ate niya na malapit lang din sa boarding house namin. Hindi iyon ang naging huling pagkikita namin ni Anne. Dahil naging bantay siya sa tindahan ng ate niya kung saan siya nakikitira at kung saan din ako madalas na bumibili ng sigarilyo. Kaya naman napagkwentuhan na rin kami noon at nalaman ko na tuluyan na niyang nilayasan ng asawa niyang si Dante. Wala naman daw silang anak, kaya wala raw dahilan para pagtiisan pa niya ito. Napag-isipan niya raw na tama ang sinabi ko sa kanya, pati na rin ng ibang tao, na dapat ay hindi niya hinahayaan na saktan siya ng paulit-ulit ng asawa niya. Kaya hindi na siya bumalik pa sa bahay nilang mag-asawa. Pero hindi rin kaagad tumigil si Dante sa panggugulo sa kanya. May ilang beses pa raw na nanggulo ito sa bahay ng ate niya. Pero naitaboy naman palayo ng mga kapitbahay nila. Natigil lang daw ang pagpunta ni Dante sa kanila nang makulong ito dahil sa pagbebenta ng pinagbabawal na gamot. At dahil hindi na muli pang nakapanggulo sa kanya noon si Dante, nagsimula nang maging tahimik ang buhay ni Anne. Iyon naman ang naging daan para mas lalo kaming mapalapit sa isa't isa hanggang sa mahulog na ang loob ko sa kanya. Ilang buwan na kaming nakakapag-usap noon nang sabihin ko sa kanya na gusto ko siyang ligawan. Pinahintulutan naman niya ako at hindi nagtagal ay nagkaroon kami ng relasyon ni Anne. Mabait si Anne, malambing at sobrang mapagmahal. Mas nakilala ko siya nang magsama kami sa iisang bahay na nasa parehong barangay lang ng ate niya. Pagkalipas ng 1 taon na magkarelasyon, nabiyayaan kami ng isang anak na babae at masasabi ko noon na wala akong iba pang mahihiling sa buhay. Eto talagang asawa ko, napakaalaga kahit kailan, nakangiting sabi ko nang mapaghanda ako ni Anne ng merienda. Hindi naman masyado. Gusto ko lang talagang gampanan ang responsibilidad ko sa'yo. Wika ni Anne kasunod ng malalim na pagbuntong hininga. Oh, bakit naman bigla ka na lang napabuntong hininga dyan? Nagtatakang tanong ko. Wala lang. Tinawag mo kasi akong asawa kahit alam mo na kasal pa rin ako kay Dante. Tugon ni Anne. Ano ka ba? Kasal na lang naman kayo sa papel. At ako na ang asawa mo ngayon. Nakangiti ko namang wika sa kanya. Jerlan? Sorry ha. Alam ko naman na naririnig mo sa ibang tao na kabit lang kita kasi nga kasal pa rin ako kay Dante. Pero gusto kong malaman mo na simula nang maging tayo, mas nagkaroon ng liwanag at direksyon ng buhay ko. At pakiramdam ko, ikaw talaga ang binigay ng Diyos sa akin para matutunan kong mahalin ang sarili ko. Naluluhang sabi niya. Alam ko yon, kahit hindi mo yan sabihin, Anne. At hindi ako nagsisisi na ikaw ang pinili ko na mahalin at maging nanay ng anak ko. Oo nga at nakatali ka pa rin sa kasal niyo ni Dante. Pero dama ko naman na ako na ang nandyan sa puso mo ngayon. Wika ko. Tama ka, Jerlan. Ikaw at ang anak natin ang pinakaimportanteng tao ngayon sa buhay ko. Nagpapasalamat talaga ako na nakilala kita. Kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon, patuloy pa rin ako nagpapakabaliw sa pagmamahal ko sa maling tao. Sabi naman ni Anne. Pareho lang naman tayo na minsang nagkamali ng minahal na tao. Kaya nga siguro pinagtagpo tayo ng Diyos kasi alam niya na magiging masaya tayo sa piling ng isa't isa.
Basta ito ang tandaan mo, Ann. Hindi man tayo makakasal sa simbahan, mamahalin naman kita ng panghabang buhay. Tugon ko sa kanya. Hindi naman siguro mawawala ang mga taong tsismosa sa isang barangay, kaistorya. Kasi kahit sa lugar namin, pinagchichismisan din kami ni Ann. Na kesyo kasal pa rin daw si Ann sa ibang lalaki kaya kabit lang daw ako. Ng babaeng mahal ko. Wala naman na akong pakialam pa sa sinasabi ng iba noon. Ang mahalaga kasi sa akin ay yung pareho kaming masaya ni Ann. Nang magkakilala kasi kami noon ay pareho ring mga wasak ang puso namin dahil sa maling tao. Kaya naging sandala namin ang isa't isa. Yun din ang naging daan para mabilis na mahulog ang loob namin sa bawat isa. Ayos lang sa akin kahit habang buhay akong tawagin ng iba na kabit ni Ann. Kaistorya, dahil alam ko naman sa sarili ko na ako na talaga ang mahal ng partner ko, sobrang saya ko talaga sa piling niya. At palagi kong pinagpapasalamat sa Diyos na dumating sila ng anak ko sa buhay ko. Kaya nangako ako noon, nagagawin ko ang lahat para maging responsableng partner kay Ann at tatay sa anak namin. Nagpatuloy lang ang maayos na pagsasama namin ng partner kong si Ann. Marami kaming magagandang plano noon para sa future namin kahit hindi kami gaanong nakakaluwag sa pera. Pero hindi naman kalakihan ang sinusweldo ko. At maliit lang din ang kinikitang tindahan na binuksan namin sa bahay. Ayos lang kasi ang mahalaga, hindi kami nagugutom lalo na ang anak namin. Botong-boto na rin noon sa akin ang nanay at ate ni Ann. Nang minsan ding nakapag-uusap kami ay nagpapasalamat pa sila sa akin dahil noon lang daw nila nakitang ganoon kasaya si Ann. Sobra raw silang namroblema talaga kay Ann dahil sa pagmamahal nito kay Dante. Mabuti na lang daw talaga at tuluyan ang nagkahiwalay ang dalawa. At dumating pa ako sa buhay ni Ann. Ang sabi ko naman sa kanila, maswerte rin talaga ako. Na ang isang maalaga at mapagmahal na kagaya ni Ann ang naging partner ko at naging nanay ng anak ko. Dahil si Ann din ang dahilan kung bakit mas lalo akong nagsusumikap sa buhay. Akala ko noon ay tapos na ang pagsubok para sa aming relasyon. Pero magsisimula pa lamang pala iyon. Dahil naabutan ko na lang na nasa bahay namin si Dante at pilit na kinakaladkad si Ann para sumama sa kanya. Kaagad naman akong pumagitna at nagawa kong bawiin si Ann mula sa kanya. Doon na sinabi ni Ann na may relasyon na kaming dalawa at may anak na rin kami. Nakita ko ang pagkagulat sa mukha ni Dante pero pilit pa rin niyang inaagaw ang partner ko mula sa akin. Hindi ka pa talaga nakakaintindi, Dante? Malinaw naman ang sinabi ni Ann na ako at ang anak namin ang pinipili niya. Kaya umalis ka na dito sa tapat ng bahay namin. Sigaw ko. Hindi ako aalis dito. Sumama ka na sa akin, Ann. Hadi ka na kasi at umuwi na tayo. Wika pa ni Dante. Hindi ka talaga titigil Subukan mo pang lumapit kay Ann, ipapapulis na talaga kita. Para makulong ka ulit. At sisiguraduhin ko na mabubulo ka na talaga doon. Sigaw ko pagkatapos ko siyang bigyan ng magkasunod na suntok. Nakaagad ikinadugo ng kanyang ilong. Hindi ko mapapalampas to. Babawiin ko si Ann mula sa'yo. Akin lang siya. Akin lang ang asawa ko. Tandaan mo yan. Sigaw ni Dante bago umalis sa harapan ng bahay namin. Nalaman ko mula sa ibang kapitbahay namin na nakalaya na pala si Dante. Bumalik daw ito sa dati nilang tinitirhan ni Ann na 2 barangay lang ang pagitan mula sa amin. Palagi raw itong naglalasing doon at nanggugulo lalo na nang malaman na may bago nang kinakasama si Ann. Muli namang naulit ang panggugulo niya sa bahay namin. Pero nakuyog siya ng mga kapitbahay namin at napagtulungan na bugbugin.
At bago pa makarating ang mga barangay tanod na rumuronda noon ay nakatakbo na palayo si Dante. Pagkatapos ng pangyayaring yon ay ilang araw ding natahimik ang bahay namin. Akala ko ay tuluyan ang natanggap ni Dante na hindi na sila magkakabalikan pa ni Ann. Hanggang isang hapon, pauwi na ako sa bahay namin, bigla na lang akong sinugod ni Dante sa daan at binalak na tagain. Hawak ang isang itak. Hindi siya nagtagumpay na gawin iyon pero nasugatan niya ako sa braso ko. Mabilis ko naman siyang nasuntok at nang matumba siya ay muli kong sinundan ng isa pang suntok. May lalapit pa sanang mga kapitbahay sa amin on pero nagawa na akong itulak ni Dante at inabot niya ang nabitawang itak bago siya kumaripas ng takbo. Sinabi ng mga taong lumapit sa akin na dumiretso na raw muna ako sa barangay para tuluyan ng maipablotter si Dante sa lugar namin. Kaya lang habang nasa barangay ako, tumawag naman sa akin noon si Ann at sinabi niya na nasa loob raw siya ng bahay namin na kinandado ni Dante. Papunta dapat ako kina ate kanina para kunin si baby kanina. Pero bigla na lang ako nilapitan ni Dante at sinikmuraan. Nagising na lang ako na nandito ako sa kwarto natin. Pero hindi ako makalabas dahil nakakandado ang pinto ng kwarto. Naiiyak na wika ni Ann sa cellphone. Ano? Nasaan siya ngayon? Magkasama pa rin ba kayo? Tanong ko. Nasa labas siya ng kwarto. Sumisigaw siya doon. At nagwawala. Nagbabasag siya ng mga gamit natin. Kanina. Pero parang sinusunog niya ata ang buong bahay natin, Jerlan. Sinusunog nga ni Dante ang bahay. Pumapasok na ang usok dito sa kwarto. Parang awa mo na, Jerlan. Puntahan mo na ako ngayon. Ngayon. Tulungan mo ako. Ayoko pang mamatay. Ayoko pa, Jerlan. Umiiyak na wika ni Ann. Sandali lang, Ann. Hintayin mo ako. Pupunta na ako dyan, Ann. Hintayin mo ako. Ililigtas kita. Hindi ka mamamatay. Pangako ko yan sa'yo. Umiiyak na ring wika ko. Kaagad akong humingi ng tulong kina kapitan at nagmadali kaming umuwi ng bahay noon. Kaya lang malaki na ang apoy sa loob ng bahay namin nang makarating kami doon. May mga tao na rin doon na nagtulong-tulong na apulahin ang apoy. Pero huli na ang lahat dahil mabilis nang kumalat ang apoy sa loob ng bahay namin. Sinubukan ko pang tawagan ang cellphone ni Ann at nagawa niya pa iyong sagutin. Ramdam ko na hirap na siyang huminga at magsalita. Nagmamakaawa siya na tulungan ko at iligtas mula sa nasusunog naming bahay hanggang sa naputol na ang tawag na iyon. At hindi ko na siya nakontak pa. Sobrang laki na ng apoy at gusto ko na talagang pumasok sa loob ng bahay kahit puro apoy at makakapal na usok na lang ang nakikita ko. Pero kaagad naman akong pinigilan ng mga tao sa lugar namin. Hanggang sa dumating ang bombero at tumulong sa pag-aapula ng apoy. Unti-unti na iyong naapula at tuluyan ang namatay. Pero huli na ang lahat dahil halos wala nang natira sa bahay namin. Nakita ang katawan ni Dante sa may sala ng bahay na halos sunog at hindi na makilala. At nang makapasok ako sa loob ng sunog naming kwarto, ay halos madurog ang puso ko nang makita ko doon si Ann. Nawala na ring buhay. Sunog ang halos kalahati ng kanyang katawan. Para bang naramdaman ko rin noon ang paghihirap na naranasan niya bago siya tuluyang bawian ng buhay. Nang dumating ang mga pulis at inimbitahan ako sa presinto ay naiiyak kong sinabi sa kanila ang lahat
ng tungkol sa amin ni Ann. Pati na ang panggugulo ni Dante. Sinabi nila na ayon sa kanilang investigasyon, labis na galit at selos ang nagtulak kay Dante para gawin ang bagay na yon. Ang abangan si Ann sa masukal na daan papunta sa bahay ng ate niya at sikmuraan para madala sa bahay namin nang walang malay. May parte kasi sa barangay namin na walang masyadong bahay o mga tao. Kaya nagawa iyon ni Dante nang walang ibang nakakakita sa kanya. At doon nga ay kinulong niya sa kwarto si Ann bago sinunog ang bahay kasama na ang kanyang sarili. May kamag-anak naman si Dante na kumuha ng kanyang katawan para iuwi sa kanila at iburol. Hindi talaga ako makapaniwala noon kay istorya. Natuluyan ang nawala sa akin si Ann. Siya at ang anak na kasi namin ang naging buhay ko. Sila ang naging liwanag sa madilim na direksyon ng buhay ko. At hindi ko alam kung paano sisimulan ang araw ko nang hindi nakasama si Ann. Pero sabi nga ng ate ni Ann, nandyan pa rin ang anak namin na hindi ko dapat pabayaan. Ngayon kay istorya ay maglilimang taon na ang anak namin ni Ann. Minsan, nasa akin siya pero kapag nasa trabaho ko, ang nanay at ate ni Ann ang nag-aalaga sa anak ko. At sa totoo lang din, habang ginagawa ko tong sulat na to, ay namimiss ko pa rin ang partner ko. Ang dami kasi naming naging pangarap at mga plano na dapat ay magkasama naming tinutupad ngayon. Pero kahit wala na siya sa tabi ko, pinipilit ko ang magpakatatag para sa iisa naming anak. Dahil alam ko na iyon ang gusto ni Ann. Maraming salamat po kay Istorya sa pagbibigay daan para maibahagi ko itong kwento namin ni Ann. Nakakabawas din pala ng bigat sa dibdib ang pagsulat ng ganitong malungkot na pangyayari sa buhay ng isang tao. Sana patuloy kayong maging inspirasyon at daan para sa mga kagaya ko na gustong makapagbahagi ng aming kwento. Lubos na gumagalang, Jerlan. Maraming salamat Jerlan sa pagsulat mo dito sa aking YouTube channel. Salamat kasi kahit alam kong mahirap gawin ang sulat na ito para sa'yo. Ginawa mo pa rin para maibahagi ang iyong kwento at makapag-iwan ka ng inspirasyon sa ating mga kaistorya. Hindi talaga madali ang mawala ng mahal sa buhay lalo na kung ito ay pinilit na kunin sa atin sa mabigat na paraan. Pero masaya ako na kahit paano ay patuloy kang nagpapakatatag para sa inyo ng nag-iisa mong anak, ng nag-iisa niyong anak ni Ann. Gawin mo siyang lakas mo at sana panatilihin mong matatag ang pananampalataya mo sa Poong May Kapal. Dahil hindi tayo bibigyan ng mabibigat na pagsubok ng Diyos kung alam niyang hindi natin iyon kaya. Mga kaistorya, lahat ng sobra sa buhay ng isang tao ay pwedeng may maidulot na hindi maganda sa iba. Kagaya na lamang ng nangyari sa ating letter sender na si Jerlan. Dahil sa labis na pagmamahal ni Dante sa partner ni Jerlan na si Ann, nagdulot iyon ng kapahamakan sa buhay nila. Kaya tandaan natin na palaging limitahan ang pagmamahal para sa ibang tao. At huwag kalimutan na pahalagahan ang ating mga sarili. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama.
Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories.